Pagdating sa Acts 13:48, ito yung paboritong talata ng mga Calvinist para patunayan na ang Diyos daw ay namimili ng iilan para iligtas. Basahin muna natin ang buo. Ang sabi rito, "When the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many were ordained to eternal life, believed." Pag binasa mo ito ng mabilisan at pinutol mo, parang ang ibig sabihin, may listahan na ang Diyos at yung nasa listahan lang ang maliligtas. Kaya sabi ng iba, kita mo, may itinalaga na. Pero, hindi natin dapat binasa ang Biblia ng putol-putol. Dapat natin alamin ano ba nangyari bago at pagkatapos ng verse na yan. Ano ba ibig sabihin sa salitang itinalaga sa Greek? At tugma ba yan sa kaubuoang turo ng Biblia? Tingnan natin ang context. Nasa Antioch si Pablo at Barnabas, nangaral sila sa sinagoga. Yung mga Hudyo, nireject nila ang mensahe. Sa Acts chapter 13, verse 46, "Then Paul and Barnabas waxed bold and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles." Napansin mo? Sinong nagtakwil? Sila mismo. Sila mismo humatol sa sarili nila na hindi sila karapat-dapat. Hindi sinabi na ginawa silang hindi karapat-dapat ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kundi sila mismo ang pumili na itakwil ang kanilang sarili sa kaligtasan. Sa pagkakataon na ito, habang nangangaral si Pablo at Barnabas, may mga hintil na nakikinig sa kanila. Sa verses 38 to 39, ganito ang nakasulat, "Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. And by him all things that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses." Tapos nung narinig yun ng mga hintil, nagalak sila. At ano ang nangyari? Ang sabi sa Acts 13:42, "And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath." So habang ang mga Hudyo nireject ang pangangaral ni Pablo at Barnabas, ang mga hintil naman ay nagsisampalataya at nag-desire pa na maipangaral ulit sa kanila. Kaya nung narinig nila ulit ang pangangaral sa Ebanghelyo, tinanggap nila ang salita ng Diyos ng may kagalakan at sinampalatayaan nila ang pangangaral nila Pablo. Yan ang dahilan kung bakit naisulat itong verse 48. Ngayon, yung salitang itinalaga dyan sa Greek ay titagmanoi. Ibig sabihin niyan ay na-ordain or na-arrange. Bakit? Kasi positive ang response nila sa ebanghelyong ipinapangaral nila Pablo. Basahin natin ulit sa verse 42 sa Acts chapter 13. At unawain natin ito. "And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath." Kaya pala sa verse 48 sinabi na were ordained to eternal life, believe. Kasi sa verse 42 pa lang, sumampalataya na sila. Parang Bereans ba? Nung narinig nila si Pablo, tinanggap nila ang pangangaral or sinampalatayaan nila ang salita ng Diyos kasi sang-ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Kaya sa verse 42 ng Acts 13, ang mga hintil nag-desire pa sila na marinig ito ulit. At nung narinig nila ulit, nagalak sila at tinanggap ang pangangaral ni Pablo. Kasi sang-ayon ito sa unang pagkakataon na narinig nila. Naunawaan niyo po ba? Kaya sa buong Biblia, laging may dalawang bagay na magkasabay. Yung sovereignty ng Diyos at yung responsibility ng tao. Tingnan natin ulit sa verse 46. Yung mga Hudyo, itinakwil nila ang kaligtasan. Ibig sabihin, may kakayahan sila magsabi ng oo o hindi. Kaya kung predetermined na lahat, bakit pa sila sinisisi ni Pablo? Bakit pa niya sasabihin na hinahatulan ninyo ang inyong mga sarili? At hindi pwedeng kunin natin ang isang verse at gawing kontra sa ibang malinaw na verses. Dahil ang Biblia hindi nagkakasalungatan. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, "The God who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth." At sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Napansin niyo po yung salitang sino man? It means lahat binigyan ng pagkakataon. Kung tama ang aral na iilan lang ang itinalaga, bakit sinabi ng Diyos na gusto niya lahat? Pagdating sa logic, kung ang Diyos ay pumili ng iilan at itinakda yung iba na mapahamak, bakit pa siya magagalit sa hindi nagsisampalataya? Bakit pa siya mag-uutos na mangaral tayo sa lahat ng bansa? Bakit pa sasabihin sa Ezekiel 33 verse 11, "I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way
and live. Kung talagang walang choice ang tao, magiging sinungaling ang Diyos kung sinasabi niyang gusto niya lahat maligtas. Pero siya rin pala yung nagtakda na hindi lahat ang maliligtas. Kaya ang tamang pagpapaliwanag sa Acts 13:48 ay ganito. Nung narinig ng mga Hintil ang Ebanghelyo, yung mga puso nila ay naka-align na. Bakit? Kasi hindi nila tinakwil ang Ebanghelyo tulad ng mga Hudyo. Sila yung good soil sa talinghaga ni Kristo sa Lucas chapter 8. Napansin niyo po yung order? So una, mananampalataya, tapos ang resulta, kaligtasan. Sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang linaw po, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi sinabi na tinatakan muna bago mananampalataya. Nakinig, sumampalataya, tapos tinatakan. Kaya hindi natin dapat gamitin ang Acts 13:48 para takutin ang tao na baka hindi sila kasama sa pinili ng Diyos. Ang dapat natin gawin, ipangaral sa lahat kasi ang utos ay sinumang sasampalataya. Ang Diyos hindi namimili kung sino lang. Ang Diyos ay nag-aalok sa lahat. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay mapagmahal. At ang Diyos ay hindi mandaraya. Hindi niya sasabihin, lumapit kayo sa akin kung hindi naman pala niya binigyan ang lahat ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Kaya pag may nangangaral sa'yo at gamitin ang Acts 13:48 para sabihin pinili sila ng Diyos, sabihin mo, kapatid, unawain natin ng buo ang Biblia kasi ang Diyos ko ay Diyos na nagbuhos ng dugo para sa lahat. At sinasabi sa lahat, halik kayo.